Nakahanda na rin ang dalawa sina Kinyang at Xincheng pareho na silang nasa grade siyam martial apprentice, kaya mas may kumpiyansa akong makakaligtas kami sa Death Valley sa kanilang lakas, at kasanayan may kasama na akong matibay na sandigan sa paparating na panganib. Dagdag pa ni Chang Sao na roon rin sina Su Xiaomo, Li Fei at Chen Qi Pawang nasa grade 8 martial apprentice na sa pagkakabuo ng kanilang grupo. Dama niya ang malaking bentahe na hawak nila ngayon. Hindi lamang siya nakadepende sa sariling kakayahan kundi mayroon siyang mga disipulong handang sumuporta sa kanya. Ang ganitong kalakas na lineup ay isang napakalaking advantage sa pagharap nila sa Death Valley. Si Zuiji ay kasalukuyang nasa grade 6 martial apprentice samantalang si Long Jiang ay nasa grade 5. Kahit si Liu Hua ay nasa grade 4 pa lamang, hindi ito hadlang dahil taglay pa rin niya ang pambihirang potensyal kapag tinitingnan ni Chang Sao ang kanyang mga disipulo. Dama niya na napakarami na talaga niyang malalakas na alagad. At higit sa lahat, ang pakikipagsapalaran na ito ay hindi lamang para sa kanya bilang sect leader, kundi para rin sa kanila, dahil sa Death Valley doon nila makukuha ang tunay na karanasan sa totoong labanan. Sa isipan ni Chang Sao, ang iba pang mga alagad na kanyang napili ay nasa grade 2 o grade 3, kahit mababa pa ang kanilang antas kumpara sa mga pangunahing disipulo. Kitang-kita ang kanilang talento at pundasyon. Sa totoo lang, kahit ang mga tinaguriang elite mula sa isang ikapitong ranggong sekta ay hindi masasabing mas magaling kaysa sa kanila sa paningin ng sect leader. Sapat na itong patunay na ang Iron Bone sect ay unti-unti nang nagiging pugad ng mga tunay na mandirigma. Ngunit ang katotohanan ay malinaw. Ang naiwan sa loob ng sekta ay may mas mababang antas ng kapangyarihan, kaya't lubos na nabawasan ang kanilang puwersa. At higit pa roon, kamakailan lamang ay nakagawa sila ng maraming kaaway. Isang maling galaw lamang at maaaring samantalahin ng mga iyon ang kahinaan ng Iron Bone sect. Si Hall Master Li lamang ang maiiwan upang pamahalaan ang ating sekta habang tayo ay maglalakbay patungo sa Death Valley. Kaya't huwag kayong mangamba, narito ako para sa inyo. Hanggat ako ang nasa unahan, walang sinuman ang maiiwan at walang disipulo ang basta-bastang mawawala. Kaya ngayon nakahanay na ang lahat ng mga miyembro ni Chang Sao, handa at determinado upang simulan ang kanilang paglalakbay papunta sa Death Valley. Habang nakasabit sa kanyang balikat ang makintab na sniper, tumayo si Master Li sa harapan ng lahat. Malinaw ang bigat ng responsibilidad sa kanyang tinig. Habang nagsalita siya, poprotektahan kong mabuti ang sekta habang wala kayo. Ngunit tandaan nyo, ang Death Valley ay hindi ordinaryong lugar. Puno ito ng mga panganib at kapahamakan na hindi niyo pa nasasaksihan. Nais ko higit sa lahat na makabalik kayong lahat ng ligtas. Kasabay ng kanyang mga salita, mahigpit niyang hinawakan ang sniper. Parang sumpang kahit isang banta na lalapit sa sekta ay hindi makalulusot. Sa kabilang banda, lumipat ang eksena sa loob ng kakahuyan. Tahimik na kumakain ng damo ang dambuhalang bighorn, abala sa bawat pagnguya. Ngunit bigla itong tumigil, tila may kakaibang presensyang naramdaman, parang may nakaabang na panganib. Sa sumunod na saglit may kinalabit na gatilyo at umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Dumiretso ang bala sa ulo ng bighorn. Sa parehong oras, mabilis na sumugod si Picasso. Tangan ang kanyang espada, handa sanang paslangin ang halimaw sa isang isa-isa. Ngunit sa lahat ng inaasahan, hindi niya tinapos ang buhay nito, bagkus kinunan lamang niya ng balahibo ang bighorn. Nabigla ang hayop sapagkat sa isang iglap na wala ang makapal nitong balahibo na nagsilbing proteksyon laban sa lamig at mga atake. Hindi rin nagpahuli si Zhu Hong at agad itong sumugod. Sa isang iglap hinati niya ang dambuhalang bighorn gamit ang espada, parang naghiwa lamang ng mantikilya sa sobrang lambot. Pagkatapos, mabilis niyang ibinalik ang espada sa kaluban na parabang walang nangyari. Ang bighorn ay tuluyan ng nadurog sa ilang piraso, nagkalasog-lasog ang laman at nagkahiwalay ang mga buto. Kasabay nito, mabilis ding tumakbo si Tianqi, may hawak na isang stick sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan ibinato niya ito diretsyo sa bangkay ng bighorn. Hudyat nasisimulan na nila ang pagluluto. Ang hawak kanina na instinct na yon ay nakatusok na sa karne ng bighorn at tumpak pa ang pagkakatusok nito. Kasabay nito, hindi rin nagpahuli si Chang Sao. Ginamit niya ang exquisite fire at agad na nagliyab ang kanyang kamay. Mabilis niyang ibinato ang apoy sa ere at unti-unting niluto ng malinis at kontroladong apoy ang karne ng bighorn. Makalipas ang ilang segundo, kumalat ang masarap na amoy ng inihaw na karne sa paligid. Tapos na rin ang pagluluto ni Chang Sao at ang kanilang hapunan ngayon ay walang iba kundi bighorn iri. Pagkatapos ay kumuha si Chang Sao ng isang tusok ng karne at agad niya itong tinikman. Sa unang kagat pa lang ramdam na ramdam niya ang malinamnam na lasa ng bighorn, kaya't napangiti siya sa sarap. Samantala agad namang nagreklamo si Xincheng habang nakatingin sa hawak niyang skewer. Hall Master, itong team building exercise para sa mga alagad ito ba ay para lang sa paggawa ng mga skewer ng karne? Sabi niya na may halong reklamo at biro. Sect leader, pakiramdam ko ay nangangailangan pa rin ng trabaho ang ating synergy. Kailangan pa natin ng ilang round ng pagsasanay. Na pangisi si Chang Sao, sabay belch, dahil nakita niyang desidido ang lahat ng disipulo na mas lalo pang lumakas. Pinunasan
Niya ang dumi sa kanyang bibig at nagsalita, maraming pagsasanay ang maganda, pero hindi pa rin ito maihahambing sa pagkakaroon ng praktikal na karanasan nyo ito. Mabuti, makalipas ang ilang sandali nakarating na rin sila sa Death Valley. Habang naglalakad, hindi maiwasang mapatingin ng lahat sa dambuhalang bato kung saan nakaukit ang isang mahaba at misteryosong talata. Ngayon narito na sila sa mismong bungad ng Dungsyon Valley. Sect Leader, ang Death Valley ay isang restricted zone. Paano mo madadala ang napakaraming tao rito? Ang mas mataas na panganib ay nangangahulugan din ng mas mataas na gantimpala, pero ang mga buhay nila ang nakataya tahimik na nakinig. Ang mga disipulong kasama ng ating bida alam nilang mahalaga ang lahat ng ito, hindi lang para sa sarili nilang kalakasan, kundi para sa buong sekta, lalo na ang pagtutulungan at corporation na tinutukoy ng kanilang leader. Tinawag ni Chang Sao ang lahat ng kanyang mga disipulo, pinapila ang bawat isa habang nakatanaw siya sa madilim na lambak sa kanilang harapan. Simula na ngayon ang Iron Bone Sect ay muling maglalakbay tungo sa bagong misyon, ang paggalugad sa Death Valley, isang lugar ng panganib. Ngunit puno rin ng pagkakataon para sa kalakasan at karangalan. Tumalikod agad si Chang Sao at marahang itinuro ang madilim na bungad ng kuweba. Sumunod kayo, utos niya. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang hanay ng mga disipulo. Ang bawat hakbang ay may kasamang kaba at pananabik, sapagkat sa loob ng kuweba ng Death Valley naghihintay ang gantimpalang magtatakda ng kanilang kapalaran. Sa ibang bahagi ng lambak may ilang nilalang na palihim na nagmamasid. Walang kahit isang martial master ang kasama nila. Bulong ng isa nakatingin sa hanay ng Iron Bone Sect. Kung papasok sila sa Death Valley, para na rin nilang ibinigay ang kanilang sariling buhay. Isa pa ang sumagot, may halong pang-uuyam. Malamang iniisip ng leader nila na si John na dahil nanalo siya laban sa Noble Spirit Sect, maaari na siyang magyabang at gumala ng gusto sa buong Qinyang County. Noong nakaraang taon, dinala pa mismo ng pinuno ng alyansa na si Qin ang kanyang mga alagad upang magsanay dito sa Death Valley, ngunit sa halip na makuha ang karanasang inaasahan nila, higit sa 10 sa kanyang mga disipulo ang hindi na nakalabas ng buhay. Ilan lamang ang nakatakas at dala pa nila ang mga bangungot ng mga nakita nila sa loob, gayon din ang lahat. Ngunit kung nanaisin nilang maging canyon fodder upang buksan ang landas para sa atin, hayaan na natin sila. Kapag natapos ang kanilang pakikipagsapalaran, maaari lamang tayong sumunod mula sa likuran at pulutin ang lahat ng mga patak na kanilang iniwan. Taimtim pa ring naglalakad si Chang Sao, para bang walang panganib na nakahandang sumalubong sa kanila. Ngunit mula sa dilim may mga yapak ng nilalang na unti-unting lumalapit, mabigat. Tila ba ang naglalakad ay isang nag-aapoy na lobo? Agad na narinig ni Chang Sao ang banta. Sa isang iglap inutusan niya ang lahat ng disipulo, maghanda kayong lahat. Ihanay ang mga may kalasag sa unahan. Naging seryoso tuloy si Tianqi, agad niyang itinaas at inihanda ang hawak na shield. Ang mga paa ng mga disipulo ay sabay-sabay na pumwesto, nakabaon sa lupa, handa sa puwersang darating. Ngayon, bawat isa ay naging alisto, bit-bit ang kani-kanilang sandata. Ngunit sa kabila ng tensyon, si Chang Sao ay nakangiti pa rin, isang ngiti na tila nagsasabing kahit anong panganib ang lumapit, tiyak na kaya nilang harapin ito. Mula sa makapal na damuhan, unti-unting gumalaw ang anino ng isang nilalang. Ang damo ay bahagyang umalog at kasunod nito ay lumabas ang mabangis na nilalang na kanina pa pala nagtatago, isang werewolf na may naglalagablab na apoy sa katawan. Ngumiti si Chang Sao nang malinaw niyang makita ito. Earth Flame Wolf, bulong niya, na parabang nakahanap ng kayamanang matagal nang inaantay. Sa harapan nila tumindig ang halimaw, ang apoy na bumabalot sa balahibo nito ay kumikislap at bawat hininga ay may kasamang usok at init na tila nagmumula sa mismong kailaliman ng lupa. Ang mga mata ng Earth Flame Wolf ay kumikislap sa pananabik. Nakahanap na ito ng mga bagong biktima para lapain. Para sa mga disipulo ito ay isang nakakatakot na halimaw, ngunit para kay Chang Sao ito ang simula ng kanilang tunay na karanasan, isang pagsubok na magpapatibay sa kanila sa Death Valley. Nakatago ang mga assassin. Pinagmamasdan ang sitwasyon, isa lang pala itong Earth Flame Wolf, pero grabe ang galit nito, bulong ng isa. Agad namang sumabat ang kasama niya, kita mo mga baguhan lang yang mga yan, ang liit ng mga kalasag nila. Ni hindi makakaharang sa halimaw na to. Sa halip sa gabal pa sa galaw nila, nagkibit balikat sil, halatang nanunuya, habang tahimik na naghihintay ng mangyayari. Nagsalita si Chang Sao na maghanda kayong lahat, paparating na ang werewolf. Agad na kumilos ang mga disipulo. Nakahanay na rin ang mga werewolf at ang iba sa kanila ay kumikislap ang mga mata na parang gutom na gutom sa laman ng tao. Matikas ang tindig ng bawat isa, puno ng tiwala sa sarili dahil alam nilang mas marami sila sa lakas ng kanilang presensya. At sa kapal ng aura na bumabalot sa paligid, mas lalo nilang pinaparamdam na hawak nila ang kalamangan. Samantala, nakamasid si Chang Sao at ang kanyang mga disipulo. Handa na ring salubungin ang darating na banggaan. Mabilis nilang inayos ang kanilang pwesto. Ang mga may hawak ng kalasag ay pumorma sa unahan, habang ang iba ay pumwesto sa gilid na may dalang espada at sibat. Ramdam nila ang bigat ng hangin at ang paglapit ng halimaw, pero sa ngiti ni Chang Sao, tila alam niyang oras na para subukan ang lakas ng kanyang mga disipulo.
mas lalo pang tumapang ang mga werewolf sapagkat nasa unahan na ang kanilang pinuno. Walang alinlangan nagsimula na silang sumugod at ang ilan sa kanila ay umatungal ng malakas. Ang ingay ay yumanig sa paligid na parabang babaligtad ang buong kagubatan sa bawat hakbang ng mga halimaw, lalong dumadagundong ang lupa senyales na nagsisimula na ang tunay na sagupaan. Halos lumuwa ang mga mata ng isang disipulo habang pasigaw nitong sambit ang dalawa D-grade martial apprentice level na Earthflame Wolf lumitaw na dati pero ngayon 100 ang lumitaw ng sabay-sabay sa sobrang takot isa pang disipulo ang biglang kumaripas ng takbo iniwan ang kanyang mga kasamahan habang tumatakbo sumigaw pa ito gamitin natin ang pagkakataong ito. Habang pinipigilan sila ng mga kanyon takasan na natin, nagalit ang isang werewolf nang makita niyang tinakbuhan siya ng dapat sanay biktima para bang hindi siya nirespeto bilang kaaway dahil sa matinding galit, sumugod ito ng buong lakas. Ngunit halos lumuwa ang mata ng werewolf nang biglang bumunggo ang mukha niya sa matibay na shield sa lakas ng tama naputol kaagad ang isa nitong pangil at kumalat ang dugo mula sa bibig nito. Ang may gawa ng pagsangga at pagpatay sa werewolf ay sina Liu Hua at Tianqi magkasabay nilang hinarang ang halimaw si Tianqi gamit ang kanyang matibay na shield at si Liu Hua naman ay mabilis na sumugod pinasok ang depensa ng halimaw at tinapos ito sa isang malinis na atake pagbagsak ng werewolf. Nagsalita pa si Tianqi na may halong pangungutya ganito lang pala kalakas ang hina parang walang ipinagmamalaki sumabat naman si Liu Hua habang pinupunasan ang dugo sa kanyang sandata kung ganito lang ang makakaharap natin baka mabagot lang tayo. Walang thrill, inutusan ni Chang Sao ang dalawang inner disipulo na kailangan na nilang lumabas para mag-draw ang labanan. Gamit ang sword, humarap na rin si Kinyang mabilis na winasiwas ang kanyang espada nakangiti siya walang bahid ng takot handang-handa sa lahat ng hamon ng Death Valley kahit ang kanyang mga kasamahan ay nakaayos na rin bawat isa gamit ang espada at nakahanda sa harapan sabay-sabay na nakaharap sa mga werewolf. Nag-utos na rin si Kinyang lahat ng aking brothers at sisters simulan na natin ang atake. Agad na nagsisugod ang kanyang mga kasamahan gumagamit ng combination attacks nakahati sila sa bawat direksyon sabay-sabay na umatake kaya ang mga katawan ng werewolf ay nagkagulay-gulay parang hinahati lang na panggatong at mantikilya sa sobrang lambot. Dagdag panik si Yaomo ang mga inner disciples ay kusang nagpipigil sa kanilang sarili at binibitawan ang ilang grade 2 at 3 na kalaban ibigay natin ang mga ito sa panlabas na disipulo para sa kanilang pagsasanay at karanasan sa labanan. Kahit anong pagsugod ng mga werewolf lahat ay nalupig pa rin sa kamay ng ating mga disipulo ang mga labanang iyon ay nagsilbing karanasan at pagpapalakas para sa kanila nagbibigay ng mahalagang experience value sa bawat isa. Hanggang sa biglang huminto ang ilang werewolf dahil mula sa gilid ng kakahuyan may isang malakas na sigaw na umalingaw agad nitong nakakuha ng atensyon ng mga halimaw at napalihis ang kanilang pansin. Isang werewolf ang naghanda ng pansin binuka ang kanyang bunganga at nagpakawala ng matinding fire blast. Agad na bumalot ng apoy ang buong kagubatan sa sobrang lakas nito. At sa gitna na buo ang isang dambuhalang ipo-ipo na umiikot sa paligid nagdadala ng gulo at panganib sa lahat. Ang buong kagubatan ay nagmistulang impyerno dahil sa dambuhalang ipo-ipo ng apoy umaabot pa ang apoy sa itaas ng mga puno. Habang mabilis na tumatakbo ang mga mababang level na disipulo, may isa na tumingin at napailing sabay sabi 10 lobo ang nagbubuga ng apoy natatakot ako na ang Iron Bone Sect ay literal ng magiging sekta ng buto sa kwento banta ng apoy. Kahit ang katawan nila ay maaaring masunog at ang bawat galaw ay puno ng panganib, makalipas ang ilang sandali, humupa na rin ang pagbubuga ng apoy ng mga werewolf at ang buong kagubatan ay nasunog na. Dahan-dahan ring humupa ang shield barrier ng Iron Bone Sect. Buti na lang at alerto ang lahat ng disipulo ni Chang Sao kaya agad silang nakagawa ng kanilang sariling proteksyon gamit ang kalasag sa kabila ng nangyari kinutya pa rin nila ang mga werewolf. Dahil kitang-kita ang kahinaan ng kalaban sa harap nila. Ang ibang werewolf ay umatras muna upang kumuha ng buwelo, ngunit nang nakalayo na sila at tila handa ng sumugod muli bigla silang napaatras sa takot ang kanilang balahibo ay halos maghiwa-hiwalay sa katawan para bang nanginginig sa matinding pangamba. Napatanong tuloy si Picasso kung bakit biglang natakot ang mga werewolf at halos maghiwa-hiwalay ang kanilang balahibo, wala namang masabi si Kinyang dahil wala siyang ideya sa dahilan. Ngunit bigla siyang may napansin kaya lumingon ito sa kabilang direksyon. Doon nakangiti si Chang Sao sa kanya tinanong pabalik ang kanyang mga disipulo ano sa palagay ninyo ang nakita ninyo ngayon nagustuhan ba ninyo ang eksena? Kaya naman natakot ang mga ibang werewolf dahil nakita nilang dala ng ating bida ang isang dambuhalang lobo na sa sobrang laki ay halos mistulang baboy ngumiti si Chang Sao. At agad tinanong ang kanyang mga disipulo anong klaseng luto ang gusto ninyo dalawa lang ang pagpipilian iri o pinakulo ang lobo. Masaya si Picasso nang marinig na lulutuin nila ang dambuhalang lobo bilang iris pabor din si Kinyang sa iri
kaya dalawa na agad ang boto. Dahil dito napagdesisyonan nila na ngayong gabi ay magkakasalo sila sa inihaw na lobo bilang kanilang hapunan. Nag-utos si Chang Sao na magpahinga muna ang lahat bago sila magpatuloy papasok sa mas malalim na bahagi ng Death Valley. Tahimik ang paligid, ngunit sa isang malaking puno, may nakasabit na dambuhalang ahas. Para bang kalmado ito, ngunit sa isang iglap ay handa itong sumalakay. Tila naghihintay lang ng pagkakataong tuklawin sila kapag sila'y nagkamali ng galaw. Nagpatuloy sila sa paggalugad sa Death Valley. Maingat sa bawat hakbang, si Xincheng ay nasa hulihan, binabantayan ang mga kasamahan upang masigurong ligtas ang lahat. Alam niya na may sumusunod sa kanilang grupo, kaya't hindi na siya nagulat nang maramdaman ang presensya nito sa kanyang harapan. Unti-unting lumitaw ang dambuhalang Uger Bear, isang peak martial apprentice level na halimaw, mabangis at tila walang pakialam kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay o mamatay. Ngunit si Xincheng ay nanatiling kalmado, nakatayo ng matatag, naglalagablab ang kanyang mga mata, nagliliwanag na parang apoy sa tingin pa lang niya. Pinaparamdam niya sa Uger Bear na kahit gaano ito kalakas at kabangis, wala pa rin itong laban sa kanya.